Napansin mo na ba kung paanong may ilang mga bahay na tila humihinga ng kapayapaan habang ang iba naman ay may dalang mabigat na katahimikan, halos nakakasakal? Hindi lang ito imahinasyon, mayroong isang dinakikitang puwersa na humuhubog sa kapaligiran kung saan tayo nakatira. At si Padre Pio, sa kanyang buhay na puno ng panalangin, sakit at mga milagro, ay nag-iwan ng malalim na mga pahayag kung paano gawing isang tahanan ang lugar ng liwanag at proteksyon. Ngayon, nais kitang akayin sa isang landas na maaring magbago ng paraan ng iyong pagtingin sa iyong bahay, sa iyong pamilya at maging sa direksyon ng iyong buhay. Hindi natin pinag-uusapan ang mga pamahiin o simpleng tradisyon lamang, kundi isang tunay na karanasan, naranasan ng marami na natutong umunawa sa totoong kahulugan ng krusipyo sa puso ng tahanan. Sabi ni Padre Pio, ang krusipyo ay hindi lamang isang bagay. Hindi ito dekorasyon, hindi ito palamuti, hindi ito simbolo na nakabitin lamang sa dingding. Isa itong susi, isang susi na nagbubukas ng mga pintuang espiritual, nagpoprotekta laban sa mga puwersang di nakikita, at kapag ginamit ng may pananampalataya, kayang baguhin ang kapalaran. At alam ko, habang naririnig mo ito, baka itanong mo sa iyong sarili, paano magiging ganito kalakas ang isang bagay na napakasimple? Iyan mismo ang tanong na ating sasagutin sa paglalakbay na ito. Batid ni Padre Pio ang bigat ng mga laban espiritual. Dala niya sa katawan at sa kaluluwa ang mga palatandaan ng walang tigil na tunggalian sa pagitan ng pananampalataya at ng mga puwersang kabaligtaran. At sa larangan ng labang iyon, natutunan at itinuro niya na ang krusipyo kapag tinrato ng may paggalang ay maaaring maging isang di nakikitang pader na nakapalibot sa ating buhay. Nagsalita siya tungkol sa tatlong pangunahing kapangyarihan ng krusipyo. Ang kapangyarihan ng proteksyon na gaya ng isang spiritual na kalasag. Ang kapangyarihan ng paggaling na dumadampi sa katawan at kaluluwa. At ang kapangyarihan ng pagbabago na kayang baguhin ang isang buong tahanan at ibalik ang mga bagay na tila nawala. Ang mga katuruang ito na madalas hindi pinapansin ay nagpapaalala sa atin na hindi sapat na basta may krusipyo sa bahay. Kailangan itong buhayin sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya, taus-pusong panalangin at mga sadyang desisyon sa araw-araw. At ito ang puntong nais kong ipabaon sa iyo mula ngayon. Ang krusipyo ba sa iyong bahay ay gising o natutulog? Dahil maaari lang itong maging kahoy o metal na nakasabit, ngunit maaari rin itong maging walang humpay na bukal ng liwanag. Ang kaibahan ay nasa kung paano natin siya pinapahalagahan. Bago tayo magpatuloy, nais kong ibukas ang aking puso sa iyo na nakikinig ngayon. Kung ang mensaheng ito ay humahaplos na sa iyong kaluluwa, inaanyayahan kitang isulat sa mga komento, Padre Pio, palakasin mo ang aking pananampalataya. Ang simpleng kilos na ito ay maaaring maging simula ng isang bagong paglalakbay at nakatutulong din upang makabuo tayo ng isang komunidad ng pananampalataya at pag-asa. Kung hindi ka pa bahagi ng espasyong ito, mag-subscribe ka na ngayon sa channel at samahan kami sa landas na ito. Isipin mo ang iyong bahay na parang isang kuta. Bawat silid, bawat pinto, bawat bintana ay maaaring maging daan ng kapayapaan o pasukan ng ligalig. Ayon kay Padre Pio, kapag ang isang krusipyo ay inilagay sa tamang lugar at tinrato ng may buhay na pananampalataya, nagiging gaya ito ng isang tahimik na bantay na laging nakamasid araw at gabi. At baka hindi mo pa napansin, pero may mga sandali sa loob ng isang araw na ang koneksyong ito ay nagiging higit na makapangyarihan. Itinuro ni Padre Pio na sa 3 oras ng umaga at 3 oras ng hapon, ang belo sa pagitan ng langit at lupa ay nagiging mas manipis. Sa mga oras na iyon, ang pagdarasal sa harap ng krusipyo ay parang pagbubukas ng isang bintana na diretsyong umaabot sa puso ng Diyos.
Ilang beses na ba sa gitna ng sakit, hinanap mo ang isang tanda, isang kanlungan, isang sagot? At paano kung ang kanlungang iyon ay nasa harap mo na pala sa simpleng kilos ng pagtigil sa harap ng krus? Ngunit may isang problema. Maraming tao ang may krusipiyo sa bahay, ngunit hindi nakakatanggap ng anumang proteksyon. Bakit? Sapagkat inuulit nila ang mga pagkakamaling mahigpit na binalaan ni Padre Pio. Mga krusipiyo na nakalimutan, nababalutan ng alikabok, maling pagkakalagay, hindi na bendisyunan at tinrato na para bang isa lamang karaniwang bagay. Ang krusipiyo ay hindi basta kung ano lang. Kailangan itong parangalan, bendisyunan at ilagay sa mga estratehikong lugar kung saan madaling makita ng pamilya at araw-araw na maaalala ang kanyang presensya. Kung wala nito, nawawala ang layunin nitong espiritual at nagiging dekorasyon na lamang. Binalaan ni Padre Pio laban sa 5 karaniwang pagkakamali. Pagturing sa krusipiyo na parang dekorasyon lang. Paglalagay nito sa mga tagong lugar o masyadong mataas kaya't hindi nakikita ng pamilya. Pagkakalimot na ipabindisyon ito sa pari. Paggamit nito ng walang tunay at buhay na pananampalataya. Hindi pakikipag-ugnayan dito araw-araw. Ang mga pagkakamaling ito ay tila maliliit, ngunit para silang mga pintuang bahagyang nakabukas kung saan pumapasok ang mga anino. Ang pagtutuwid sa bawat isa ay pagbubukas ng daan para dumaloy ng malaya ang biyaya sa loob ng tahanan. At dito, nais kong hilingin sa iyo ang isang espesyal na bagay. Ibahagi sa mga komento kung nakaranas ka na ba ng kakaibang karanasan kaugnay ng krusipiyo sa iyong bahay. Baka ang iyong kwento mismo ang maging kasagutan na hinihintay ng isang tao sa mga oras na ito. At kung mararamdaman mo sa iyong puso, anyayahan mo rin ang isang kaibigan o kapamilya na makinig sa mensaheng ito. Sapagkat minsan, ang isang simpleng kilos ay kayang baguhin ang buong buhay ng isang tao. Ngayon, nais kong samahan ka sa mga lugar ng iyong bahay kung saan maaaring pumasok ang kapayapaan na parang malamlam na simoy sa hapon. Isipin mo ang pintuan ng iyong bahay. Ilang beses ka nang lumabas na dala ang pagmamadali at mga alalahanin o bumalik na bitbit ang bigat ng pagod. Hindi mo man lang namalayan na iyon ay isang hangganan. Doon ko natutunan ang isang bagay na napakahalaga. Kapag inilalagay natin ang krusipiyo sa itaas ng pintuan, nagiging gaya ito ng isang tahimik na bantay. Hindi upang itaboy ang mga tao, kundi upang salain ang anumang hindi nagdadala ng buhay. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Sa bawat pagdaan ko sa pintuan, ginagawa ko ang tanda ng krus at naaalala ko kung kanino ako kabilang. At ang maliit na kilos na iyon ay kayang baguhin ang takbo ng buong araw. Sa silid tulugan naman, kung saan natin inihihiga ang ating ulo at isinusuko ang mga bagay na wala na sa ating kontrol, mahina ngunit malinaw ang bulong ng krusipiyo. Para bang iniimbitahan tayong ibigay sa kanya ang mga pasaning hindi natin kayang akuin. Madalas, ipinaalala ni Padre Pio na kapag natutulog tayo, mas lantad tayo sa panganib. Kaya't ang pagtingin sa krus bago pumikit ay tulad ng paglalagay ng ilaw sa loob ng ating sarili. Naranasan ko na ang mga gabing puno ng pangamba na napawi lamang dahil sa isang simpleng panalangin sa harap ng krusipiyo. Hindi ito formula, ito'y pakikipagtagpo. Sa sala kung saan umuusbong ang mga pag-uusap at kung minsan pati mga tinik paalala ng krusipiyo na may bigat ang bawat salita. Hindi nito agad winawasak ang alitan, ngunit binubura nito ang mga buhol. Kapag nararamdaman kong may darating na pagtatalo, tinitingnan ko ito at humihinga ng malalim na parang humihingi ng paumanhin sa sarili kong pagkayamot upang bigyang daan ang kapayapaan. Nakapagtataka, ngunit bumababa ang tono ng boses, humuhupa ang pagmamadali at ang usapan ay muling nagiging tulay. At sa kusina, doon ko natutunan ang tunay na pasasalamat sapagkat bawat pagkain ay kwento ng pag-aaruga. Ang presensya ng krusipyo sa kusina ay isang araw-araw na paanyaya sa pasasalamat, sa pagbabahagi at sa pagiging simple. Hindi ito pamahiin, ito ay isang buhay na alaala na walang kakulangan kung lagi nating
naaalala ang pinagmumulan. Kung mayroon kang isang munting lugar ng panalangin, kahit simpleng istante na may kandila at Biblia, doon naman ang krusipiyo ay nagiging kompas. Napansin ko na ang panalangin ay nagbabago kapag tumitingin ako sa krus na parang nakatitig ako sa isang pamilyar na mukha. Humuhupa ang pagmamadali, nagkakaayos ang puso at muli kong naririnig ang katahimikan sa loob. Ngunit hindi lang ito tungkol sa mga lugar. Ang tinutukoy ko ay mga ritmo, mga kaugalian, mga kumpas na humuhubog sa tahanan mula sa loob. May 2 oras sa isang araw na, para sa akin, ay naging parang mga pintuan. Sa madaling araw, kapag tila nakabitin ang buong mundo, at sa hapon, kapag karamihan ay pauwi na o naghahanap ng sandaling pahinga. Sa mga oras na iyon, natutunan kong lumapit sa krusipiyo na may simpleng hiling. Bantayan mo ang aking bahay, bantayan mo ang aking mga mahal at kahanga-hanga, sapagkat habang lumilipas ang panahon, ang panalangin iyon ay dumarampi sa mga sulok ng buhay, pati sa mga bagay na hindi ko akalaing kailangan ng pagkalinga. Marahil tinatanong mo, ngunit nasubukan ko na, nagdasal na ako at nananatili pa rin ang mga kahirapan. Nauunawaan ko iyon, kaya't kailangan kong sabihin ang bagay na natutunan ko mismo. Ang krus ay hindi daan upang takasan ang sakit. Ito ang lugar kung saan ang sakit ay nagkakaroon ng kahulugan. At ito mismo ang dahilan kung bakit ito ay proteksyon, sapagkat ang kasamaan ay nabubuhay sa kawalan ng kahulugan, sa kalituhan, sa kawalan ng ugat. Kapag niyakap natin ang krus ng may pananampalataya, ang ating mga ugat ay lumalalim. May mga pagkakamaling tila maliit, ngunit unti-unting nagnanakaw ng ating kapayapaan. Ang krusipiyo na nakalimutan, natakpan ng alikabok, itinabi sa isang sulok, ay parang usapang bigla na lamang naputol. Ang pagbabaliwala sa bendisyon ay gaya ng pintuang may susi, ngunit walang kamay na iikot dito. Ang kawalan ng pananampalataya ay ang dilim na pumapatay sa ilawan bago pa ito sindihan. Kung nakikita mo ang sarili mo sa ilan sa mga pagkakamaling ito, huwag mong akuin ang bigat ng pagkakasala, sapagkat ang pagkakasala ay nagpapapirmi lamang. Ang taos-pusong pagsisisi ang siyang nag-aayos ng landas. Kunin mo ang krusipiyo, linisin, hingi ng bendisyon, pumili ng marangal na lugar, at sabihin ng marahan, magsisimula akong muli. Ang simpleng muling pagsisimula ay nagbubukas ng mga bintana. Nakita ko na ang mga pagbabagong unang dumadapo sa mismong hangin ng tahanan. Mahirap ipaliwanag, ngunit susubukan ko. Nagbabago ang atmosfera, napapansin ng mga bisita kahit hindi nila alam kung bakit. Ang payapa dito. Mas mahimbing ang tulog ng mga bata, nagiging mas maingat sa pakikitungo ang mag-asawa, at ang mga araw na puno ng pagod ay nagiging hindi na ganun kabigat. Hindi ibig sabihin na nagiging kwento de hadas ang buhay, pero humihinto ang mga bagyo sa basta na lang pagpasok. At kapag may nagkakasakit, damang-dama ito ng buong bahay. Sa ganitong sandali, dinadala ko ang aking puso sa krusipiyo na parang nagdadala ng tubig sa isang hardin. Hindi pinapalitan ng panalangin ng medisina. Ito'y kasama nito. Nakita ko na ang lagnat na bumababa kasabay ng pangamba. Nakita ko na rin ang tapang na bumabalik kahit tila walang pag-asa. Ang krusipyo ay hindi nagbibigay ng biglang mahika, ngunit ibinabalik tayo nito sa sentro, at mula sa sentrong iyon, umaagos ang pasensya, pagtitiyaga at ang uri ng pag-asa na marunong huminga ng malalim. Nais kong ibahagi sa iyo ang kwento ng isang ina na isang gabi ay hindi makatulog dahil sa kanyang anak na hindi mapakali. Bumangon siya, nagsindi ng kandila sa harap ng krusipyo sa kanilang silid at mahinahong nagsabi, "Hindi ko alam kung paano siya papayapain, pero ikaw ang nakakaalam." Bumalik siya sa kama at nanahimik. Dahan-dahang dumating ang antok para sa kanilang dalawa na para bang may isang presensyang lumapit nang hindi gumagawa ng ingay. Ganito kadalas pumasok ang biyaya, hindi maingay, kundi banayad at puno ng lambing. At may isang ama naman na palaging umuuwi mula sa trabaho na puno ng tensyon, dala-dala hanggang sa loob ng kanilang tahanan ang bigat ng buong araw. Isang araw, nagpasya siyang ilagay ang krusipyo sa
sala, sa taas na abot ng mata. Sa tuwing siya'y dumarating, tinitingnan niya ito at iniiwan sa labas ang lahat ng hindi dapat ipasok. Sa paglipas ng panahon, napansin ng kanyang pamilya na nagbago ang mga gabi. Hindi ito biglang kapansin-pansin, ngunit unti-unting naging mas magaang ang hangin sa kanilang tahanan. At ngayon, isang natural na panawagan ng puso. Kung mayroong kahit isang bagay na sinabi ko na tumama sa iyong karanasan, ibahagi mo ito sa mga komento. Hindi lang ito tungkol sa simpleng pakikibahagi, ito ay pakikiisa. Kapag nagsusulat ka, may ibang taong nakakakita ng salamin sa iyong kwento at napagtatanto na hindi siya nag-iisa. At kung nararamdaman mong ang puwang na ito ay tumatanggap sa iyo, mag-subscribe ka na sapagkat ang paglalakbay na magkasama ay laging mas magaan kaysa maglakad ng mag-isa. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na marahil ay hindi mo pa naririnig, ang direksyon ng tingin. Natutunan ko na ilagay ang krusipyo sa paraang sa bawat paglakad ko sa bahay. Ito'y nakakatagpo ng aking paningin. Ang taas ng mata o kaunti lang na mas mataas ay nag-aanyaya upang itaas ang ulo. Hindi ito nagtatago, ito'y iniaalok ang sarili at ako'y tumutugon. Ang mapagkumbabang kilos na ito kapag paulit-ulit na ginagawa ay unti-unting nagbabago sa loob ng tahanan. Lumilikha ito ng isang di nakikitang sinulid na kumakapit sa akin tuwing sinusubukan akong tangayin ng pagkakalat ng isip. May usapin din tungkol sa laki ng krusipyo. Hindi dahil ang mas malaki ay mas proteksyon at ang maliit ay hindi, kundi dahil bawat tahanan ay may sariling pulso. Ang mahalaga ay malinaw. Dapat itong makita, makilala at parangalan. Sa ilang lugar, ang isang maliit na krusipyo sa tabi ng kama ang siyang may pinakamalakas na tinig. Sa iba naman, isang mas malaking krusipyo sa sala ang nagiging paalala na nag-uugnay sa buong araw. At dito pumapasok ang isang bagay na napakahalaga, ang ritmo o rutina. Hindi isang nakakapagod na rutina, kundi isang buhay na rutina. Sa umaga, bago pa ang anumang kilos, itinutok ko ang unang tingin ko sa krus. Para itong pagpirma sa araw. Sa bawat pagdaan dito, gumagawa ako ng tanda ng krus. Sa hapon, humihinto ako sandali kahit nasa labas at inaalala ang krusipyo sa aming tahanan. Sa gabi, tinatabi ko ang lahat ng alalahanin at iniiwan ko ito sa paanan ng krus upang makatulog akong magaan, hindi bitbit ang mga pasanin na hindi akin. Para sa pamilya, lubos kong inirekomenda ang isang maliit na pagtitipon linggo-linggo sa harap ng pangunahing krusipyo ng bahay. Hindi kailangan ng mahahabang panalangin, hindi kailangang perpekto at hindi kailangang puno ng salita. Minsan, sapat na ang isang maikling panalangin, ngunit gawin ito ng magkakasama, sapagkat kapag magkakasama, natututunan ng puso ang ritmo ng kapayapaan. Sa mga araw ng paghihirap, nagsisindi ako ng kandila sa harap ng krus at sinasabi, hindi ko alam kung paano ito lulutasin, pero alam ko kung kanino lalapit. Ang maliit na apoy na iyon ay nagpapaalala sa akin na kahit hindi ko nakikita ang daan, may mas malaking kamay na gumuguhit ng mga landas. Natutunan ko rin ang isang kilos ng pasasalamat na nagbabago ng ugnayan ko sa trabaho at kabuhayan. Sa bawat biyaya na dumadating, isang sweldo, maliit na kita o simpleng regalo, lumalapit ako sa krusipyo at nagpapasalamat. Hindi ako humihingi ng mga malalaking pagpaparami. Hinihiling ko ang karunungan at katarungan. Nakakatuwang isipin, ngunit kapag naging ugali ang pasasalamat, nawawala ang takot na magkulang. At tuwing may aalis sa bahay, tinuturo ko na tingnan muna ang krusipyo at gawin ang tanda ng krus. Para bang nagsusuot ng isang kasuotang proteksyon na hindi nakikita. Hindi ito pamahiin kundi pag-aari. Isang tahimik na kilos na nagsasabing, alam ko kung saan ako nanggaling at alam ko kung saan ako babalik. At sa huli, kapag ang pagtatalo ay banta ng sumiklab, natutunan ko ang pinakasimpleng at pinakamahirap na taktika, tumahimik sandali at tumingin sa krus.
Ang isang segundo na iyon ay nakapagliligtas ng mga pag-uusap, pumipigil sa mga salitang hindi na mababawi at nagbibigay ng puwang para makapasok ang kapayapaan. Marahil tinatanong mo, hindi ba't masyadong maganda para maging totoo ang lahat ng ito? Hindi. Ito'y sapat na kabutihan upang maging isang landas. At ang mga landas ay napapatunayan lamang kapag tinatahak. Ang masasabi ko lang sa iyo, magsimula ka ngayon sa isang maliit na kilos. Kunin mo ang krusipyo sa iyong mga kamay, linisin ito, pumili ng isang marangal na lugar, humingi ng bendisyon kung wala pa, at makipagkasundo sa iyong puso. Babalik ako rito araw-araw. Ang iba pa, matutuklasan mo habang naglalakbay. Alam kong baka iniisip mo pa rin, ngunit totoo bang kaya nitong baguhin ang buong tahanan? Nauunawaan ko ang pagdududa, sapagkat nabubuhay tayo sa mga panahong tila lahat ay hindi tiyak. Marurupok na relasyon, kalusugang madaling masugatan, mga problemang pinansyal na patong-patong. Ngunit sa mismong mga panahong iyon, iniwan ni Padre Pio ang malinaw na tanda. Kapag ang krusipyo ay pinarangalan, may isang bagay na di nakikita na nagsisimulang kumilos sa loob ng tahanan. At ang pagbabagong ito ay nangyayari sa mga antas. Una, sa espiritual na antas. Para bang nagiging mas magaang ang hangin, para bang muling humihinga ang bawat sulok ng bahay. Kahit ang mga bisitang dumadalaw, napapansin agad kahit hindi nila alam kung bakit. At sinasabi, may kapayapaan dito. Hindi iyon tsamba, iyon ay bunga ng presensya ng isang susi na nakabukas patungo sa langit. Sunod, lumalabas ito sa antas ng pamilya. Ang mga pagtatalo na karaniwan at likas sa tao ay nababawasan ang tindi. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay mas madaling nalulutas. Ang mga usapan ay nakakadiskubre ng mas mahinahong daan. Hindi laging ibig sabihin na malulutas ang lahat ng problema agad-agad, ngunit nagiging posible ang pagkakasundo. At ang ganitong kapaligiran ay sumisibol kapag ang mga puso ay natututong magpahintulot na hawakan ng krus. At sa huli, mayroong antas na material. Huwag mong asahan ang biglaang milagro ng pera na babagsak mula sa langit. Hindi ganoon ang takbo. Ngunit ang krusipyo, kapag pinarangalan, ay nagbubukas ng mga pintuan. Ang mga saradong pagkakataon ay unti-unting nagbubukas. Lumilitaw ang mga bagong oportunidad. Ang mga pagkakautang ay nakakatagpo ng paraan upang mabayaran. Para bang dahan-dahang umaayos ang takbo ng buhay patungo sa kasaganaan. Hindi dahil sa mahika ng swerte, kundi sa kaayusan ng pananampalataya. May nais akong ibahaging karanasan ng isang mag-asawa na nakilala ko. Dumaan sila sa matinding krisis, halos hindi na magawang mag-usap nang hindi nagtataas ng boses. Nagpasya silang maglagay ng krusipyo sa sala, hindi bilang palamuti, kundi bilang puntong tagpuan. Isang beses kada linggo, umuupo sila sa harap nito ng tahimik. Sa una, ang katahimikan ay tila mabigat, tila banyaga. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito'y naging espasyong nagbukas ng pagkakasundo. Bumalik ang mga salita, ngunit sa ibang tono. Sinabi nila sa akin pagkatapos, hindi naman ang krusipyo mismo ang tumapos sa lahat, kundi ang biyaya na dumaan sa pamamagitan nito. Isa pang pamilya ang nagbahagi na matapos nilang ilagay ang krusipyo sa kwarto ng kanilang mga anak at turuan ang mga ito ng simpleng dasal tuwing gabi. Magandang gabi, Jesus. Nagbago ang kanilang mga gabi. Naging mas tahimik ang tulog. Unti-unting nawala ang masasamang panaginip. At kasabay ng kapahingahan ng mga bata, dumating din ang kapahingahan ng mga magulang. Sapagkat kapag ang mga bata ay mahimbing ang tulog, ang buong tahanan ay nakakahinga ng mas magaang. Nagsalita rin si Padre Pio tungkol sa kapangyarihan ng krusipyo sa harap ng karamdaman. Hindi ito kapalit ng medisina, kundi katuwang. Narinig ko na ang mga patotoo ng mga taong sa gitna ng mahihirap na gamutan, nakatagpo ng lakas sa panalangin sa harap ng krus. Hindi biglang nawawala ang lagnat, ngunit ang tapang upang magpatuloy ay muling nabubuo bawat araw. Nagsisimula ang paggaling mula sa loob, sa kalooban sa tiwala, at iyon ang siyang bumubuhat sa katawan. At marahil ito ang isa sa pinakamahalagang aral.
Ang krus ay hindi inaalis ang laban, ngunit nagbibigay sa atin ng mga sandatang di nakikita upang malampasan ito. Ngunit may isang napakahalagang detalye na palaging binibigyang diin ni Padre Pio. Ang mga pagbabago ay hindi nangyayari magdamag. Ang pananampalataya ay hindi parang pindutan ng emerensiya na pinipindot kapag gipit ka. Ito ay isang pagtatanim. Tulad ng isang binhi na itinatanim, hindi ka naman gigising kinabukasan at umaasang may bunga na agad. Una, tutubo ang ugat na nakatago sa lupa. Pagkatapos, lilitaw ang munting usbong. At sa paglipas ng panahon, lalaki ito at magiging puno. Ganyan din ang nangyayari kapag pinili nating parangalan ang krusipyo sa ating tahanan. Sa mga unang araw, marahil ang mararamdaman mo lamang ay bahagyang ginhawa, isang mas payapang gabi ng pagtulog. Isang bisitang biglang magsasabi, parang iba ang hangin dito, ngunit unti-unti lumalalim ang proseso at darating ang panahon na kapag nilingon mo ang nakaraan, masasabi mong, iba na ang buhay ko ngayon. At kung nakarating ka na sa puntong ito ng ating paglalakbay, nais kong magbigay sa iyo ng isang tapat na paanyaya. Mag-subscribe ka sa channel na ito at maglakbay ng kasama namin. Dito, hindi lang salita ang ating pinapasa, kundi mga karanasang tunay na nagbago ng buhay ng marami. At sa mga komento isulat mo, pinipili kong buhayin ang proteksyon ng krus. Ang simpleng pahayag na iyon ay maaaring maging iyong deklarasyon ng pananampalataya sa araw na ito. Ngayon, nais kong dalhin ka sa isang napaka-espesyal na punto. Ang mga pang-araw-araw na gawain na sumusuporta sa proteksyong ito. Maliit na mga kilos, ngunit kapag ginawa ng may pananampalataya, nagiging makapangyarihan. Sa umaga, ibigay ang unang tingin sa krusipyo. Ang simpleng pagtingin na iyon ang nagtatakda ng tono ng iyong araw. Sa maghapon, sa tuwing madaraanan mo ito, gawin ang tanda ng krus para itong pagpapanatili sa di nakikitang ugnayan. Sa hapon, 3:00, kung maaari, huminto ng 1 minuto sa harap nito. Kung hindi, pumikit at alalahanin ang krusipyo sa iyong tahanan. Sa gabi, ipagkatiwala ang lahat ng iyong alalahanin sa krus bago matulog. Nililinis nito ang kaluluwa at nagbibigay ng mas malalim na pahinga. Isang beses sa isang linggo, tipunin ang pamilya sa harap ng pangunahing krusipyo. Hindi kailangan ng mahahabang dasal. Ang mahalaga ay ang pagkakaisa. At sa pagkakaisa, tumitibay ang tibok ng kapayapaan. Sa oras ng kagipitan, magsindi ng kandila sa harap ng krus at magdasal ng simple para itong pag-angat ng isang di nakikitang kalasag. Kapag tumanggap ng biyaya o kabuhayan, magpasalamat sa krus. Ang pasasalamat ang pintuan para sa mga bagong pagpapala. Kapag aalis ng bahay, tumingin sa krusipyo at gawin ang tanda ng krus para itong pagsusuot ng tahimik na baluti. Ang mga gawaing ito ay hindi nangangailangan ng mahabang oras, ngunit humihingi sila ng katapatan at pagkasunod-sunod. At ang pagkasunod-sunod, ang pagpapatuloy, iyan ang wika na nauunawaan ng pananampalataya. At may isa pa akong natutunang espesyal para sa mga bata. Turuan silang bumati ng magandang umaga at magandang gabi sa krusipyo. Parang maliit na kilos lang, ngunit lumilikha ito ng malalim na ugnayan sa espiritu. Lumalaki silang may kasiguruhan na hindi sila nag-iisa, at ang kasiguraduhang ito ay isang regalong panghabang buhay. Marahil ang tanong na lumulutang sa iyong isip ay, at ano ang mga bunga na maaari kong asahan kung sisimulan ko na ngayon ang mga simpleng kilos na ito sa harap ng krusipyo? Ito ang pinakamagandang bahagi ng paglalakbay, sapagkat ang mga bunga ay unti-unting lumilitaw, gaya ng punong unti-unting nababalutan ng bulaklak kapag sumapit ang tagsibol. Ang unang bunga ay madalas na lumilitaw sa kapaligiran ng bahay. Ang mga nakatira roon ay nakakapansin, ngunit pati ang mga bisita ay agad ding nakararamdam. Nag-iiba ang atmosfera. Ang hangin ay tila mas magaang, nababawasan ang tensyon. Para bang may panibagong katahimikan na nananahan sa loob. Maraming beses na kapag pumasok ang isang tao sa isang bahay na marunong magparangal sa krusipyo, ang una nilang ginagawa ay huminga ng malalim at sabihing, parang gusto kong magpahinga rito.
Pagkatapos, sumusunod ang bunga sa ugnayan ng pamilya. Ang mga mag-asawa na dati nag-aaway sa maliliit na bagay ay natutong magpakahinahon. Ang mga magulang at anak ay nakakapag-usap nang hindi kailangang tumaas ang boses. Ang mga alitan na parang walang kasagutan ay unti-unting natutugunan ng may pasensya. Hindi ibig sabihin na nawawala ang lahat ng problema, kundi nagiging matabang lupa ang tahanan kung saan ang pagkakasundo ay muling namumunga. At naroon din ang bunga na tumatama sa kalusugan. Maraming pamilya ang nagpapatotoo na matapos nilang gawing bahagi ng araw-araw ang krus, bumaba ang mga pagkakataon ng pagkakasakit. Ang mga bata ay mas mahimbing na natutulog, ang paggaling ay mas mabilis, at ang mga takot sa gabi ay unti-unting naglalaho. Hindi nito pinalalitan ang pangangalagang medikal, ngunit sinasamahan ito bilang isang di nakikitang lakas, isang tahimik na sandigan. Mayroon ding mga pagbabago na nakakagulat sa pananalapi. Hindi, ang krusipyo ay hindi pangakong magdadala ng biglaang kayamanan. Ngunit kapag ang tahanan ay inilagay sa ilalim ng kanyang proteksyon, ang kaayusang espiritual ay umaabot hanggang sa material. Madalas marinig ang mga kwento ng mga pamilyang nakatagpo ng hindi inaasahang paraan upang mabayaran ang utang ng mga bagong oportunidad sa trabaho o kahit simpleng mas mahinahong pamamahala ng kanilang mga kinikita. Ang kasaganaan ay hindi lamang pagkakaroon ng sobra, ito'y pagkakaroon ng sapat na may kapayapaan sa puso. At may isang mas malalim na bunga, ang di nakikitang proteksyon laban sa aksidente at hindi inaasahan. Ilan na ang nagkuwento na matapos nilang simulan ang pagbibigay galang sa krusipyo, ang mga sitwasyong maaring naging malala ay biglang lumambot o tuluyang naiwasan. Maliliit na pagliligtas, mga detalye na sa unang tingin ay parang tsamba, ngunit naaaninag ng puso bilang pagkalinga. At marahil, isa sa pinakamalalaking regalo ay ang nangyayari sa oras ng pagtulog. Ang mga bangungot ay nagiging bihira, ang isipan ay nakakapagpahinga, at ang katawan ay nakakatagpo ng tunay na kapahingahan. Ang mga batang dati hindi mapakali sa gabi ay natutulog na ng tahimik. Ang mga matatanda na dati bit-bit ang alalahanin ay natutong iwan ang pasanin bago humiga. Ang resulta ay simple ngunit makapangyarihan, gumigising na may kapayapaan, ngunit hindi doon nagtatapos. Ang pagbabagong nagsisimula sa loob ng tahanan ay unti-unting lumalabas patungo sa labas. Ang mga nakatira sa isang bahay na pinoprotektahan ng krus ay napapansin ang pagbabago sa kanilang mga relasyon sa trabaho, sa pakikitungo sa kaibigan at sa pakikisalamuha sa lipunan. Para bang ang armonya ng tahanan ay kumakalat sa iba pang mga bahagi ng buhay. At ang impluensyang ito ay nagiging isang tahimik na patotoo. Ang tahanan ay nagiging parola ng liwanag. Naalala ko ang isang binatang nagsabi sa akin, matapos kong ilagay ang krusipyo sa bahay, napansin kong mas gusto ng mga kapitbahay naming makisama sa amin. Lagi nilang sinasabi na nararamdaman nila ang kapayapaan kapag nandyan sila. Iyan ang krus na nagiging tulay, hindi lamang upang magprotekta, kundi upang magbigay liwanag. At mayroong isa pang bunga na pinakamalapit at pinakamalalim. Ang pananampalataya ay lalong tumitibay. Lumalaki ang tiwala, nadaragdagan ang tapang sa harap ng mga pagsubok, at ang buhay ay hindi na mukhang pabigat na walang kahulugan. Kapag ang krusipyo ay nagkaroon ng tunay na lugar sa loob ng bahay, nagkakaroon din ito ng lugar sa loob ng puso. At mula roon, sumisibol ang kakayahang harapin ang mga araw ng may panibagong pag-asa. Sabi ni Padre Pio, ang krusipyo ay ang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng proteksyon mula sa langit. At kapag hawak mo ang susi, kailangan mong piliing gamitin ito. Walang silbi kung ito'y nakalimutan lamang o kung tatratuhin ito na parang karaniwang bagay. Kailangang paikutin ang susi araw-araw sa pamamagitan ng mga simpleng kilos ng pananampalataya. At kung hanggang ngayon ang mensaheng ito ay humahaplos sa iyong puso, nais kong hilingin sa iyo ang isang bagay. Mag-subscribe ka at samahan kami sa paglalakbay na ito, sapagkat dito hindi ka kailanman nag-iisa.
At ibahagi rin sa mga komento kung paano mo naranasan ang presensya ng krusipyo sa iyong buhay. Maaaring ang iyong karanasan ang magbibigay liwanag sa landas ng isang taong ngayon ay nakikinig na may mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit nais kong maging tapat sa iyo, ang pagbabago ay hindi dumadating sa bilis ng pagmamadali. Nangangailangan ito ng pasensya para itong pagtatanim at pagdidilig. Ang umaasang mamumunga ang puno sa isang araw ay madidismaya. Ngunit ang marunong maghintay, ang nagsasagawa araw-araw, ay makakakita na dumarating ang mga bunga at ang ani ay sagana. At ang mga unang palatandaan ay banayad lamang. Isang gabi ng mas mahimbing na tulog, isang pagtatalo na natapos ng walang sigawan, isang bisita na biglang nagsabing, iba ang kapayapaan dito. Pagkaraan, ang mga bunga ay lumalaki, mas malusog na katawan, mas matatag na ugnayan, mas malinaw na proteksyon laban sa mga panganib. At higit sa lahat, ang katiyakan na ang ating buhay ay hawak ng mas malalaking kamay kaysa sa atin. At dito tayo dumarating sa pinakamagandang punto, ang pagbabagong nagaganap sa ating kalooban, sapagkat walang silbi na magbago ang kapaligiran kung nananatiling mabigat ang ating puso. Ngunit kapag ang krusipyo ay pinararangalan araw-araw, lumalakas ang ating pananampalataya, naninibago ang ating pag-asa at natutuklasan natin na hindi tayo naglalakad ng nag-iisa. Ngayon, narito tayo sa puntong nagiging mas matindi ang lahat. Hanggang dito, pinag-usapan natin ang mga kilos, mga gawi at mga bungang sumisibol sa pang-araw-araw. Ngunit may sinabi si Padre Pio na higit pa, ang krusipyo ay kayang baguhin ang kapalaran ng isang buong pamilya. Baka mabigat pakinggan ang salitang kapalaran. Ngunit hindi ko tinutukoy ang isang bagay na mahiwaga o hindi maaabot. Ang tinutukoy ko ay ang mga pagpipiliang nagbubukas, mga pintuang nagsasara at mga landas na nagbabago kapag pinili ng isang pamilya na mamuhay sa ilalim ng proteksyon ng krus. Ilan na ang nagpatotoo na ang kanilang buhay ay tila patungo sa bangin, ngunit nang ialay nila ang kanilang tahanan sa krusipyo, nagbago ang direksyon. Ang daan ng pagkawasak ay naging daan ng muling pagbangon. Isipin mo ang isang pamilya na puno ng mga sigalot, halos wala ng dialogo sa isa't isa. Ngunit nang piliin nilang magtipon linggo-linggo sa harap ng krusipyo, nagsimula silang magtanawan ng may ibang mata. Ang pagtitig ng sabay sa krus ay nagbago ng paraan ng kanilang pagtitig sa isa't isa. Unti-unting napalitan ang kayabangan ng pagpapakumbaba at ang pagkakasundo ay muling nakatagpo ng lupaing pagtutubuan. Ang kapalaran ng pamilyang tila patungo sa pagkawatak-watak ay naging kapalaran ng pagbabalik loob at paghilom. O isipin mo ang isang taong sugatan sa damdamin, halos mawalan ng pag-asa, ngunit nang simulan niyang gawing ugali ang pagdarasal sa harap ng krus, nakatagpo siya ng lakas upang humingi ng tulong, magpatuloy sa kanyang gamutan at muling bumangon. Ang kapalaran na dati puno ng kawalang pag-asa ay naging landas ng tagumpay laban sa sarili at sa sakit. Ipinapaalala rin ni Padre Pio na ang krusipyo ay hindi lamang isang simbolo ng pananampalataya, kundi isang buhay na bukal ng proteksyon. Hindi ito alaala ng nakalipas na kasaysayan, kundi isang presensyang aktibo ngayon. Kapag inilalagay natin ito sa ating bahay, sa mga silid, sa sala, sa ating pang-araw-araw na paligid, hindi lang ito dekorasyon, kundi tulay na nag-uugnay sa atin sa isang bukal na hindi kailanman nauubos. At ang higit na kamangha-mangha, ang pagbabagong ito ay hindi lamang para sa kasalukuyan. Umaabot ito sa hinaharap. Ug mga anak na lumaking bumabati ng magandang umaga at magandang gabi sa krusipyo ay natututo mula pagkabata na ang buhay ay may sentro at ang sentrong ito ang siyang gumagabay sa kanilang mga desisyon. Ang mga magulang na nagsasabuhay ng ganitong ugali ay nagiiwan ng pamana na higit pa sa material na ari-arian.
isang pananampalatayang matibay na kayang sumuporta sa maraming henerasyon. At dito, nais kong sandaling huminto ka, huminga ng malalim. Isipin mo ang krusipiyo sa loob ng iyong bahay. Ito ba'y buhay o natutulog? Ito ba'y isang alaala lamang o isang presensya? Isa ba itong palamuti o isang susi? Kung ang sagot mo'y hindi pa malinaw, huwag mong akuin ang bigat ng pagkakasala, sapagkat ang krus ay hindi humihingi ng pagiging perpekto. Ang hinihiling lamang nito ay katapatan. Muli ring binigyang diin ni Padre Pio ang isang bagay na malalim. Hindi kailangan ng pananampalataya ng malalaking kilos upang maging totoo. Ang kailangan nito ay pagiging tapat at tuloy-tuloy. Mas mabuti ang maikling panalangin araw-araw kaysa sa mahabang panalangin na minsan lang ginagawa. Mas mabuti ang simpleng pagbati kaysa sa matagal na katahimikan na walang laman. Ang nagbibigay buhay sa krusipiyo ay hindi ang ganda ng kahoy o metal, kundi ang pusong yumuyuko sa harap nito. At kapag ang ganitong pagkasunod-sunod ay naitatag na, ang mga bunga ay nagsisimulang lumabas, parang isang pangakong tinupad. Maraming pamilya ang nagpatotoo na nabawasan ng aksidente. Tumatag ang kanilang kalagayan, naging mas mahinhin ang mga anak at mas matatag ang kanilang pagsasama. Ang mga tao ay nakatagpo ng kapayapaan kahit sa harap ng mga problemang pinansyal, natutong magtiwala na ang bukas ay hindi magiging hungkag. At higit sa lahat, ang buong tahanan ay nakikilala bilang isang lugar ng kapayapaan. Ngunit ang pinakadakilang rurok ng lahat ng ito ay ito. Ang krus ay tulay sa pagitan ng langit at ng ating bahay. Hindi ito matulaing metapora lamang. Ito ay isang espiritual na realidad. Kapag tumingin tayo sa krusipyo ng may pananampalataya, may isang bagay mula sa langit na dumadampi sa ating lupa. Para bang may mga bintanang nabubuksan sa itaas at ang mga biyayang di nakikita ay bumababa upang abutin tayo. Ito ang mismong susi na iniwan sa atin ni Padre Pio. Ang krus ay higit pa sa alaala ng sakit. Ito ay bukal ng buhay na aktibo ngayon. At kung ang mensaheng ito ay umuukil-kil sa iyong puso, ibahagi mo sa mga komento ang panalangin ito. Inilalagak ko ang aking tahanan sa kapangyarihan ng krus. Ang simpleng pahayag na ito ay maaaring maging iyong panalangin sa araw na ito, iyong deklarasyon ng pananampalataya. At kung hindi ka pa nakakasali, maging bahagi ka ng aming pamilya, sapagkat dito, bawat mensahe ay isa pang hakbang sa landas ng liwanag. Ang buhay ay hindi kailanman mawawala sa sakit at si Padre Pio ang higit na nakakaunawa nito kaysa kaninuman. Ngunit ang buhay ay maaaring patatagin, protektahan at baguhin kapag ang krus ay nasa tamang lugar, sapagkat hindi tayo kailanman nag-iisa, hindi pa kailanman. Narito na tayo sa huling yugto ng ating paglalakbay, ngunit nais kong makita mo ito ng malinaw. Ang pagtatapos ay hindi isang dulo, ito ay isang simula. Ang lahat ng ating pinagsaluhan hanggang ngayon ay hindi teorya lamang, kundi isang paanyaya upang ang iyong bahay ay unti-unting maging tahanan ng kapayapaan, proteksyon at mga biyaya. Sabi ni Padre Pio, ang krusipiyo ay ang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng proteksyon ng langit. At ang pahayag na ito ay hindi lamang magandang parirala. Ito ay isang katotohanang kailangang isabuhay. At nais kong dalhin mo ito sa iyong tahanan. Siguro'y tinatanong mo ang sarili mo, saan ako magsisimula? Ang sagot ay simple, magsimula sa paggalang. Kunin ang krusipiyo na nasa iyo na. Kung ito'y nakalimutan, linisin mo ito ng may pag-aalaga. Kung hindi ka sigurado kung ito'y nabendisyunan, dalhin mo ito sa isang pari. Pumili ng isang lugar na marangal at madaling makita kung saan ang iyong pamilya ay makakatingin dito araw-araw. Pagkatapos, gawin itong bahagi ng iyong ritmo, isang tingin sa paggising, isang tanda ng krus bago lumabas, isang panalangin bago matulog. Ang mga munting kilos na ito, kapag paulit-ulit na ginagawa, ay nagiging ugat. At ang mga ugat ang siyang bumubuhay at sumusuporta sa mga puno kahit sa gitna ng mga bagyo. Huwag mong asahan ang pagiging perpekto. May mga araw ng pagmamadali, mga araw ng paglimot, mga araw na tila walang laman ang puso. Ngunit kahit sa mga araw na iyon,
Isang simpleng tingin o panalangin sa harap ng krus ay parang pagsisindi ng ilaw sa gitna ng dilim. Ang katapatan at pagkasunod-sunod ay mas mahalaga kaysa sa panandaliang alab. At ang pinakamaganda sa lahat, habang lumilipas ang panahon, ang iyong tahanan ay nagiging isang buhay na patotoo. Ang mga taong papasok ay makakaramdam ng pagkakaiba. Ang iyong mga anak ay matututo na tingnan ang krus bilang pinagmumulan ng lakas at kapanatagan. Ang iyong pusong madalas nabibigatan ay makakahanap ng pahinga at ang iyong buhay sa lahat ng mga hamon nito ay patuloy na lalakas. Tandaan mo ito, ang krus ay hindi pabigat, ito ay ginhawa. Hindi ito pagkatalo, ito ay tagumpay. Hindi ito alaala lamang, ito ay buhay na presensya. At kung naranasan mo na ang kahit isang piraso nito, ibahagi mo sa amin sa mga komento. Ang iyong kwento ay maaring mismong sagot na hinihintay ng isang tao. At kung nais mong magpatuloy na makatanggap ng mga mensaheng tulad nito, mag-subscribe ka. Sapagkat dito, sama-sama tayong bumubuo ng isang komunidad kung saan bawat tahanan ay nagiging lugar ng liwanag at kapayapaan. Ngayon, inaanyayahan kitang gumawa ng isang bagay dito mismo. Ngayon din, ipikit mo ang iyong mga mata. Isipin mo ang krusipyo sa iyong bahay. Isipin mong inilalagay mo sa harap nito ang lahat ng iyong alalahanin, ang iyong mga sakit, ang iyong mga tanong, huminga ng malalim. At sabihin ng tahimik, ipinagkakatiwala ko ang aking tahanan sa proteksyon ng krus. Iyan ang unang hakbang at bawat hakbang na susunod dito ay palalakasin ng biyayang kailanman ay hindi kumukupas. At sa ganitong paraan, natatapos ang ating paglalakbay. Ngunit alalahanin mo, ang pagtatapos na ito ay hindi wakas, kundi simula. Sapagkat sa bawat pagkakataong tumitingin ka sa krusipyo ng may pananampalataya, sa bawat munting kilos na isinasagawa mo araw-araw, ikaw ay kumukonekta sa isang bukal na hindi kailanman nauubos. Itinuro sa atin ni Padre Pio na ang krus ay daan ng proteksyon, ng kagalingan at ng pagbabago. At ang daang ito ay nakabukas sa harap mo ngayon. Hindi kailanman sarado, hindi kailanman malayo. Lagi itong nandyan, naghihintay ng iyong tugon. Naway mapuno ng kapayapaan ang iyong tahanan. Naway protektahan ng iyong pamilya. Naway mamulaklak ang iyong buhay sa pag-asa. At sa bawat pag-angat ng iyong mga mata tungo sa krus, lagi mong alalahanin, hindi ka nag-iisa. Bago tayo tuluyang matapos, nais kitang dalhin sa isang mas malalim na pagninilay. Isipin mo ang iyong tahanan mula sa itaas, para bang ang mga mata ng langit ay nakatanaw sa bawat silid, bawat kilos, bawat katahimikan. Ngayon, isipin mo ang isang sinag ng liwanag na bumababa mula sa langit at dumadampi mismo sa lugar kung saan nakalagay ang iyong krusipyo. Ang sinag na iyon ay hindi imahinasyon lamang, kundi isang tanda ng itinuro sa atin ni Padre Pio, na ang krus ay lumilikha ng tuwirang ugnayan sa pagitan ng langit at ng lupa, sa pagitan ng puso ng tao at ng puso ng Diyos. Ilang beses na ba tayong naghanap ng sagot sa kung saan-saan at nakalimutang ang pinakamalaking bukal ng proteksyon at pagbabago ay naroon na pala, abot kamay? Ilang beses na ba nating tinrato ang krusipyo na parang simpleng detalye at hindi napansin na sa kanya nakatago ang susi upang baguhin ang ating kapalaran? Ngayon, hindi ka lamang nakatanggap ng impormasyon, nakarinig ka ng isang paanyaya. Hindi ito maingay na tawag, kundi isang bulong na naghihintay ng taus-pusong sagot. Oo, nais kong isabuhay ang pananampalatayang ito. Si Padre Pio mismo ang nagdala ng mga sugat ng krus sa kanyang katawan. Alam niya, higit pa sa karamihan, na ang krus ay sakit at pag-asa sa parehong pagkakataon. Alam niya na ang yumayakap sa krus ay nakakahanap ng lakas upang magtiis, karunungan upang maghintay at tapang upang magsimulang muli. At ang karunungang iyon ang iniwan niya sa atin bilang pamana. Kaya't sa tuwing dumaraan ka sa harap ng krusipyo sa iyong tahanan, alalahanin mo, hindi ka lang tumitingin sa isang bagay. Nakikita mo ang pinakamatinding kwento ng pag-ibig na umiiral kailanman. Nakikita mo ang pangako na hindi ka kailanman iiwan. Nakikita mo ang susi na nagbubukas ng mga
mga pintuang di nakikitang nagbabantay sa iyo. Tandaan mo ito, ang krus ay hindi katahimikan, ito ay tinig. Hindi ito kahinaan, ito ay lakas. Hindi ito anino, ito ay liwanag. At kung ang liwanag na ito ay dumampi sa iyo ngayon, mag-iwan ka ng isang simpleng salita ng pasasalamat sa mga komento. Maaari mong sabihin, "Salamat, Padre Pio, sa proteksyon ng krus." Ang maliit na binhing iyon ng pasasalamat kapag inalagaan ay magiging punong nagbibigay ng lilim at bunga sa marami. Kung hindi ka pa bahagi ng aming pamilya, maging kabahagi ka. Dito, sama-sama nating natututunan kung paano gawing mga lugar ng kapayapaan, proteksyon at pag-asa ang ating mga tahanan. Sapagkat alam natin, ang pananampalatayang pinagsasaluhan ay lumalago ng higit pa kaysa sa atin lamang. At marahil sa pagtatapos ng video na ito, mararamdaman mong tinatawagan ka para sa isang konkretong kilos. Lumapit ka sa krusipyo sa iyong bahay. Kung ito'y nakalimutan, linisin mo ito. Kung wala ka pa, pumili ka ng isa ng may pagmamahal at tanggapin ito ng may pananampalataya. Ilagay mo ito sa isang lugar na marangal, madaling makita. At higit sa lahat, huwag mo itong tingnan bilang isang palamuti lamang, kundi bilang isang buhay na presensya. Sapagkat ang krusipyo ay ang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng proteksyon ng langit para sa iyong tahanan. Naway gamitin mo ang susi na ito araw-araw. Naway mapuno ng kapayapaan ang iyong bahay. Naway lumakas ang iyong buhay. Naway gabayan ng liwanag na kailanman ay hindi nauubos ang iyong mga hakbang. At alalahanin mo palagi, hindi ka naglalakad ng mag-isa. Ang krus ay naglalakad kasama mo.